Hello guys! Welcome back ulit sa ating vlog ngayon. For today's video, pupunta po tayo sa pinakamalaking dagat dito sa aming kaharian. Maghahanap nga po pala kami ng mga pwedeng maiulam kasi wala kaming ulam ngayon. At sila nga po pala ang mga kasamahan ko sa pagva-vlog ngayon. May mga abang-abang pa. Anyways, kung makikita nyo, may dala nga po si mother na balde tsaka musketero. May idea na kayo no kung anong gagawin namin dito sa dagat. Medyo mataas nga po pala yung dinadaanan namin, kaya pag pumunta ka dito, hinay-hinay lang. At ito nga po pala ang sinasabi ko na pinakamalaking dagat dito sa aming kaharian. At malinis din po yan kasi kakabaha lang. At nang makababa na nga kami, may dalawang tao na pala na mas nauna sa amin. Kala nyo bugay napakagaling na mamana, mas mataas pa nga yung panakay sa kanila. Ang gagawin nga po pala namin dito, maninihod po kami. Hindi nyo po alam yung panihod, may ibang term pa po yan, yung manarap ng isda. Ang gagamitin nga po pala nating pang-abog sa isda ay itong layang dahon ng niyog. Dahil magsisimula na nga tayo sa paninihod, ang unang gagawin natin ay aabugin muna natin yung mga isda pataas. Pagkatapos nga po arrange ng musketero, si Hudonta naman po utroan mga isda para magsurulod sa musketero. First trip pa lang po yan, tingnan natin kung may kuha ba talaga. Nadarago sa na bato nakuha. Ayo, Sure ko lang po pala, bata pa lang po kami, sanay na po talaga kami sa pananarap ng mga isda. Naalala ko nga noon, nung elementary ako, ang tawag sa akin, paitan. Halos araw-araw po kasi kaming nasa ilog. Madalas din akong sumasama kila kuya kapag namamana sila ng mga isda. Madalas din po ako mag-upod pag nagapanulo sinda kuya. At syempre, ang hindi mawawala itong paninihod namin. At halos kada simana po kami nananarap ng isda, lalo na kapag wala kaming maiulam. Kaya tuwing umuuwi kami, laging namumula yung mga mata ko. Nasobraan po sa init kag sa kakasalong. Ang tawag nga po pala sa isda na sinisihod namin, karpa. Pero mas kilala siya sa tawag na paitan. Dito nga po pala yung pangatlong pwesto namin. Susubukan lang po namin dito kung may makuha po talaga kaming isda kasi medyo lubog pa po pano kay kakatapos lang medyo baha. Hindi rin marunong yung mga batang kasama namin. Bali pa naman ang mga ribo kag sige lang ansaralo. Pero may kuha man po gihapon kahit balin mga kulit kag maribukon. Sa mga malalaking bato na yan, dyan po sila kuya madalas mamana sa mga isda. Naalala ko nga yung sinabi ni kuya dati na muntik na daw siyang di makalabas sa sulikab ng mga bato dyan. Pag abot gani namon di sa unahan ay abaw na una nagalit mga karabaw sa pagsaralon. Medyo marami-rami na yung nahuli namin dito sa taas. Pero last sihod na muna to for today kasi maliligo na kami. Ito nga po pala yung sinasabi kong isda na paitan. At ganyan lang din po karami yung kuha namin. Ito nga po pala yung pinakagustong part ng mga kasamahan ko pagkatapos manihod. 1, 2, 3, go! Dalam tidak ta? Tidak? Oo, tidak. Wala, may matama ka ay. Wala. Kasi wala. Woi, ade, daw. Pagkatapos nga naming maligo, umuwi na agad kami kasi sobrang init na. Dito nga po pala sa daan, kitang-kita nga po pala yung kaharian ni Hagor na pinuntahan namin last week. Sobrang init ng panahon ngayon, kaya dito na nga po pala nagtatapos ang aking pag-voice over. Pero bago yan, i-flex ko muna ang ganda ng paligid at sobrang ganda ng panahon ngayon. Kahit sobrang init at parang nasusunog na yung mga balat namin, pero okay lang, sulit naman. Basta ganitong view lang ang makikita mo. Ay, tapos na nga pala ako sa pag-voice over. Shoutout nga pala kay Ilena Padilla or kilala bilang Im-Im dito sa Bonifacio. Ang pambato ko sa pagpa-charge ng cellphone. Anyway, salamat sa pagtapos ng aking video.